Na-try mo na bang mapatingin sa salamin isang umaga at sabihin sa sarili, parang iba na itsura ko ah. Pero sa gilid ng isip mo, may maliit na boses na bumubulong, pero gusto ko pa ring bumata. Yan ang pakiramdam ng marami sa atin pag lumalampas na sa edad 60, yung hindi mo hinahanap ang perpektong kutis kundi yung enerhiya na parang binata o dalaga pa. Kaya tanong ko sa iyo ngayon, kung may paraan para mapabagal ang pagtanda ng katawan at balat, gagawin mo ba? Yung parang may pampabatang switch na kaya mong buksan araw-araw kahit nasa bahay ka lang. Dahil ang totoo, meron. At nasa iyong mga ugali ito. Hindi sa gamot, hindi sa salon, kundi sa simpleng pagbabago na kaya mong simulan ngayon pa lang. Alam mo, 30 taon na akong nag-aaral ng aging psychology at human behavior. At isang bagay ang paulit-ulit kong nakikita. Ang mga taong mukhang bata, masasaya rin ang puso. Hindi sila laging mayaman, pero lagi silang may disiplina at tiwala sa sarili. Ang katawan nila ay parang sumasabay sa positibong emosyon. Ito ang unang lihim. Ang pagiging mukhang bata ay nagsisimula sa isip. Kung iniisip mong matanda ka na, magmumukha ka talagang matanda. Pero kung tinitingnan mo ang sarili mo bilang isang buhay na tao na may layunin pa, kahit kulubot man, may kinang pa rin sa mata. Yan ang aura na hindi nabibili. Pag-usapan natin ang 3 pundasyon ng kabataan ng katawan at balat. Mga libre, subok, at madalas nakakalimutan ng marami. Una, tulog. Habang tulog ka, ang katawan ay gumagawa ng collagen at melatonin. 2 bagay na pampakinis at pampabagal ng wrinkles. Pero kapag puyat ka, tumataas ang cortisol or stress hormone na sumisira sa balat. Kaya kung gusto mong magmukhang bata, ang una mong gawin ay hindi magpa-facial kundi matulog. 6 hanggang 8 oras ng mahimbing na tulog ay parang overnight repair para sa iyong balat at katawan. May mga senior ako na lumapit at sinabing, "Doc, wala akong energy. Ang itlog ko ng mata parang bagahe." Simple lang ang tanong ko, natulog ka ba ng maayos kahapon? Kadalasan ang sagot ay hindi. Kaya bago ka bumili ng vitamins, subukan mong ayusin muna ang oras ng tulog mo. Yan ang pinakamura at pinakamabisang pampabata. Pangalawa, tubig. Tingnan mo ang ubas kumpara sa pasas. Parehong prutas, pero ang isa kulubot, ang isa makinis. Ang kaibahan ay tubig. Kapag kulang ang tubig sa katawan, natutuyo ang cells mo, bumababa ang elasticity ng balat, and mas madaling makita ang mga linya. Ang karaniwang senior ay nakakalimot uminom ng 8 baso sa isang araw, lalo na kapag hindi na nauuhaw. Pero alam mo ba na pag nauuhaw ka na, ibig sabihin dehydrated ka na? Kaya bago ka gumising sa umaga, 1 baso ng maligamgam na tubig muna. Ginagawa ito ng mga taong umabot ng edad 100 sa Japan at Okinawa. Sila ang mga centenarian na may kutis na parang nag-glow kahit walang makeup. Totoo yan, hydration is youth. Pangatlo, galaw. Hindi mo kailangan ng gym. Ang kailangan mo ay konsistensya. Kapag gumagalaw ka, umiikot ang dugo at nadadala ang oxygen at nutrients sa balat at mga selula. Ang dugong may oxygen ay parang natural na pampapula ng pisngi. Subukan mong maglakad ng 10 minuto pagkatapos kumain. Makikita mo na gumagaan ang pakiramdam mo at mas relax ka matulog. Kapag ang katawan ay gumagalaw, ang isip ay sumasaya at ang emosyon ay nagiging positibo. At kapag positibo ka, automatic na mas bata ang itsura mo. Ngayon may isang lihim na madalas nakakaligtaan, ang pag-iisip. Araw-araw naglalabas ang isip natin ng mga salitang kayang magpabata o magpatanda. Kapag sinabi mong matanda na ako, wala na yan. Pinaniniwalaan yan ng katawan mo. Pero kapag sinabi mong may kaya pa ako, iba ang energy na binibigay. May pag-aaral na nagpatunay na ang mga matatandang positibo ang pananaw ay mas mabagal ang pagtanda ng mga selula nila. Kaya kapag gusto mong magmukhang bata, magsimula sa mga salitang binibitawan mo. Isa pa ang pagngiti. Simpleng gawi na parang wala lang, pero ang totoo, ang pagngiti ay nagpapalabas ng endorphins na pampababa ng stress
at pampakintab ng mata. Kaya ang mukha ng taong masayahin, kahit may edad na, ay magantingnan. Sabi nga ng mga psychologist, ang ngiti ay parang instant facelift. Hindi mo na kailangan ng knife o botox. Isipin mo ngayon, tulog, tubig, galaw, at positibong isip. 4 na bagay na kayang gawin ng sinuman kahit walang pera. At kung isa sa puso mo ang 4 na iyan, magsisimula ang katawan mong mag-regenerate. Ang kutis ay magiging mas makinis, ang mga butong ay mas matibay, at ang puso ay mas masaya. Iyan ang tunay na pampabata. Marami na akong pasyente na nagsimulang sundin lang ang mga ito. Isang lola na edad 68 ang nagkwento. "Dok, bago ako manood ng TV gabi-gabi, nagdadasal ako habang nag-stretching. Tapos uminom ako ng tubig bago matulog. Paggising ko, parang iba ang pakiramdam ko. Mas gaan." Simple pero totoo. Hindi mo kailangang magpaka-celebrity para mag-aura. Ang tunay na aura ay galing sa pagmamahal mo sa sarili mong katawan. At ngayon, habang pinapanood mo ito, gusto kong sabihin sa iyo, kung nandito ka pa sa part na ito, ibig sabihin handa ka na talagang magbago. Ang katawan ay pwedeng tumanda, pero ang kaluluwa hindi. Kung alagaan mo lang ito ng tama, makikita mo na kahit 70 ka na, may sigla pa rin ang mga galaw mo. At ang aura mo ay parang may liwanag pa rin na hindi matatabunan ng edad. Sa part 2, pag-uusapan natin ang mga pagkain na may tunay na pampabatang powers, mga natural na collagen booster at vitamin na pinatutunayan ng siyensya na nakakapagpabagal ng pagtanda. Baka nga kinakain mo na ito araw-araw, hindi mo lang alam kung gaano kalakas ang epekto nito sa iyong balat at katawan. Kaya ituloy mo lang ang panunood, dahil dito na natin totoong malalaman kung paano ang mga simpleng gulay at prutas ay nagiging anti-aging weapon ng mga Pinoy na mahaba ang buhay. Kung nandito ka pa hanggang dulo, ibig sabihin handa ka ng bumata mula sa loob hanggang labas. Kaya ngayon comment aura habang buhay kung kasama ka pa sa journey ng pampabatang buhay. Na-try mo na bang mapansin na may mga taong kahit simpleng kumakain lang ng gulay sa bahay, parang mas bata pa sa edad nila? Yung kutis nila may kintab, hindi maputla, at kahit pawisan, mukhang malusog? Samantalang may iba naman na kahit imported ang kinakain, parang laging pagod at tuyot ang balat. Alam mo kung bakit? Dahil ang tunay na pampabata ay hindi galing sa mamahaling produkto. Galing ito sa mga pagkaing nagbibigay ng buhay sa bawat selula mo. Kaya kung gusto mong bumata hindi lang sa mukha kundi sa loob mismo ng katawan, kailangan mong kilalanin ang mga pagkaing ito na tinatawag ng mga doktor na food of youth. Maraming seniors ang nagtataka, "Dok, bakit parang ang bilis kong mapagod kahit kumakain naman ako?" Ang totoo, hindi lahat ng kinakain ay nagbibigay ng tamang uri ng lakas. May mga pagkain na busog lang sa tiyan pero wala namang binibigay na nutrisyon sa balat at kalamnan. Ang goal natin ngayon ay piliin ang mga pagkain na nagbibigay ng dalawang bagay, enerhiya at rejuvenation. Ibig sabihin, habang pinapatibay ang katawan mo, pinapabagal din nila ang pagtanda ng iyong mga selula. Unahin natin ang isa sa mga pinaka-underrated pero pinakamakapangyarihang pagkain, malunggay. Oo, yung simpleng dahon na madalas mong nakikita sa tinola. Ang malunggay ay may mataas na antioxidants at vitamin C. Mas mataas pa kaysa sa orange. Alam mo bang ang vitamin C ang pinaka-importanting sangkap para makagawa ng natural collagen ang katawan? Kapag regular kang kumakain ng malunggay, tinutulungan mo ang balat mong manatiling elastic at makinis. Parang nilalagyan mo ng natural lotion ang katawan mo mula sa loob. May mga research na nagsasabing, ang mga babaeng kumakain ng malunggay araw-araw ay mas mabagal magka-wrinkles kaysa sa hindi kumakain nito. Libre, madaling hanapin, at epektibo. Pangalawa, saging. Madalas nating balewalain dahil ordinaryo lang. Pero sa siyensya, ang potassium sa saging ay nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo at oxygen sa balat. Kapag maayos ang daloy ng dugo, mas nagiging buhay ang kutis mo at mas gumaganda ang kulay. Dagdag pa rito ang saging ay may vitamin B6
na tumutulong sa paggawa ng serotonin o happy hormone. Kaya kapag madalas kang kumakain ng saging, hindi lang katawan mo ang masigla, pati utak mo ay mas positibo. Tandaan, ang taong masaya ay mas mabagal tumanda. Sunod, kamote. Ang kamote ay puno ng beta-carotene, isang antioxidant na nagiging vitamin A sa katawan. Ang vitamin A ay tumutulong sa repair ng balat, lalo na kung ito ay tuyo o may pekas. Kung mapapansin mo, karamihan sa mga mamahaling anti-aging cream ay may retinol at ang retinol ay galing din sa vitamin A. Pero bakit ka pa bibili kung kaya mo namang makuha ito sa kamote? Lutuin mo lang ng steamed o i-bake at meron ka ng natural retinol na pampakinis ng balat at pampatibay ng buto. Ika-4, isda. Lalo na ang mayaman sa omega-3 tulad ng bangus, sardinas o salmon kung may budget ka. Ang omega-3 fatty acids ay parang langis na nagpapadula sa loob ng katawan. Pinoprotektahan ito ang puso, kasukasuan at balat laban sa pagkatuyo. Sa Japan at sa Batanes mapapansin mong mahaba ang buhay ng mga matatanda dahil sa regular nilang pagkain ng isda. Hindi lang ito protina, ito ay pampabagal ng pagtanda. Panglima, papaya at mangga. Hindi lang ito masarap, kundi may enzymes tulad ng papain at beta-carotene na tumutulong mag-digest ng pagkain at maglinis ng tiyan. Kapag malinis ang bituka, mas maganda ang kutis. Tandaan, ang dumi sa loob ay lumalabas sa mukha. Kaya kung gusto mong mag-glow, magsimula sa bituka. At bonus pa, ang papaya ay natural exfoliant. Kaya kapag kumain ka nito, pinapalitan mo rin ng bagong selula ang balat mo sa natural na paraan. Pang-anim, tubig pa rin. Alam kong nabanggit na natin ito sa part 1, pero ulitin ko dahil ito ang pinakasimpleng pampabata na madalas pa ring nakakaligtaan. Kapag kulang ka sa tubig, kahit gaano karaming gulay ang kainin mo, hindi ito nadadala ng maayos sa mga selula. Tubig ang highway ng nutrisyon sa katawan. Kung gusto mong bumata, uminom ng tubig bago kumain, sa gitna ng pagkain at pagkatapos kumain. Hindi mo kailangang lagyan ng lemon kung ayaw mo. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy ang hydration. Ngayon may isa pang sikreto, mga halamang pampabata, halimbawa ang turmeric o luyang dilaw. Ito ay may curcumin na kilalang panlaban sa pamamaga. Kapag mababa ang inflammation sa katawan, mas mabagal ang pagtanda. Pwede mo itong haluan ng mainit na gatas o tinatawag nilang golden milk. Simple, mura, pero nakakababa ng sakit at nakakataas ng enerhiya. Isama na rin natin ang luya at bawang. Pareho silang may natural detoxifying power. Nililinis nila ang dugo, pinapababa ang cholesterol, at pinapatibay ang immune system. Kaya ang mga taong mahilig sa sinigang o tinola na may bawang at luya, hindi lang masarap ang ulam nila, kundi may pang-anti-aging combo na. Kaya kung gusto mong bumata, tandaan mo, hindi kailangang mag-diet ng sobra o gumastos ng malaki. Ang sekreto ay balanse. Isang plato na may kulay, berde galing sa gulay, dilaw o orange galing sa prutas, at puti galing sa isda o karne. Sabi nga ng mga nutrisyonista, kung makulay ang plato mo, mas makulay din ang buhay mo. Sa puntong ito gusto kong itanong sa iyo, kapag tinitingnan mo ang ref ninyo, makikita mo ba ang mga pagkaing pampabata o puro processed food? Dahil kung ang laman ng ref mo ay puro instant noodles, hotdog o matatamis na inumin, yan din ang itsura ng loob ng katawan mo, pagod, tuyot at mabagal mag-regenerate. Pero kung lalagyan mo ito ng saging, malunggay, kamote at tubig, parang binigyan mo ng bagong buhay ang mga organ mo. Ang katawan ay parang halaman. Kung anong sustansya ang binibigay mo, iyon ang ipupulot mo. Kaya kung gusto mong mamukadkad ulit, kailangan mong diligan ng tama sa pagkain, sa tulog at sa isip. Kapag ang kinakain mo ay buhay, nagiging buhay din ang itsura mo. Kapag puro chemical, nagiging marupok din ang katawan. Kaya ang tunay na anti-aging ay nagsisimula sa hapagkainan. Sa susunod na part, pag-uusapan natin ang koneksyon ng isip at katawan, kung paano ang emosyon, stress, at saya ay direktang nakakaapekto sa itsura mo. Marami ang hindi nakakaalam
na ang stress pala ay kasing lakas ng araw sa pagpapakulubot ng balat. At may mga simpleng paraan para mabawasan ito araw-araw. Kung nandito ka pa hanggang dulo, ibig sabihin gusto mo talagang bumata at umaura. Kaya ngayon, comment buhay at aura kung kasama ka pa sa ating journey ng kabataan. Naramdaman mo na ba yung parang kahit kumpleto ka sa tulog at kumain ka naman ng tama, pero pagod pa rin ang katawan mo? Parang may bigat na hindi mo maipaliwanag. Madalas, hindi yan dahil sa kulang ka sa vitamins o exercise, kundi dahil sa pagod ng isip. Alam mo ba na ang stress, lungkot o galit ay isa sa pinakamabilis magpatanda ng katawan at balat? Oo, mas mabilis pa minsan kaysa sa araw o sigarilyo. Sa unang 10 segundo pa lang, gusto kong sabihin sa iyo, kung kaya mong kontrolin ang laman ng isip mo, kaya mong pabagalin ang pagtanda dahil ang utak mo ang pinakapinuno ng katawan mo. At kung masaya ito, susunod ang balat, kalamnan at puso. May isang pag-aaral sa Harvard na tumagal ng mahigit 8 taon. Sinundan nila ang libu-libong tao para malaman kung ano ang sikreto ng mga taong mas mahaba ang buhay at mukhang bata kahit matanda na. Ang resulta? Hindi pera, hindi pagkain, hindi genes, kundi emosyon. Yung mga taong may masayang pananaw, may mabubuting kaibigan, at marunong magpatawad, sila ang mas humahaba ang buhay. Ibig sabihin, ang pagiging mukhang bata ay hindi lang tungkol sa kung ano ang nilalagay mo sa mukha mo, kundi kung ano ang nilalagay mo sa isip mo araw-araw. Ang emosyon ay parang kemikal. Kapag masaya ka, naglalabas ang utak mo ng dopamine at serotonin, mga natural na pampasigla ng katawan. Pero kapag palaging galit, lungkot o puno ng sama ng loob, naglalabas ito ng cortisol, isang stress hormone na sumisira sa collagen ng balat. Kaya kung napapansin mong parang biglang nangungulubot ang mukha mo kapag stress ka, totoo yun. Dahil literal na kinukuyom ng stress ang mga ugat at selula mo. Kaya ang unang hakbang sa pagpapabata ng isip ay ang pagbitaw. Bitawan mo ang mga galit na hindi na kailangang dalhin. Bitawan mo ang mga kwento ng kahapon na paulit-ulit mong iniisip. Alam mo ba, sa bawat alaala ng lungkot, nagre-react ang katawan mo na parang nangyayari pa rin ngayon. Kaya kung gusto mong bumata, kailangan mong turuan ang utak mong magpatawad, magpasalamat at magpahinga. Ang pagpapatawad ay hindi lang para sa taong nakasakit sa iyo, kundi para sa sarili mong gusto ng magpagaling. May kilala akong lolang 72 years old, dating laging masungit at mabilis mapagod. Sabi niya, parang araw-araw may bigat sa dibdib ko. Nung tinanong ko kung bakit, sinabi niya, kasi hindi ko pa napapatawad ang asawa kong nangaliwa noon. Sabi ko sa kanya, subukan mong ipagdasal na lang siya gabi-gabi. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mong kapayapaan. Makalipas ang 3 buwan, bumalik siya. Mas magaan, mas masaya, at alam mo, kahit ang itsura niya nag-iba. Mas maliwanag ang mukha, mas maayos magsalita. Sabi ko, Lola, bumata ka. Ang sagot niya, siguro kasi hindi na ako galit. Ganun kalakas ang koneksyon ng isip at katawan. Kapag puno ng galit ang puso, bumibigat ang katawan. Pero kapag puno ng pasasalamat, lumalakas ang aura. Kaya ang tunay na pampabata ay hindi lang nasa prutas o tulog, nasa kapayapaan ng loob. Ngayon, paano mo ito maisasagawa araw-araw? Simple lang. Araw-araw, bago matulog, magpasalamat ka sa 3 bagay, kahit gaano kaliit. Halimbawa, salamat at may tubig pa sa bahay. Salamat at nakakain ako ng kamote. Salamat at may nakausap akong kaibigan. Ang pasasalamat ay parang moisturizer ng kaluluwa. Pinapakalma nito ang isip, binababa ang stress, at pinapaganda ang aura mo. Kapag kalmado ang isip, mas maganda ang tulog. At kapag maganda ang tulog, bumabagal ang pagtanda. Isa pang sikreto, tawa. Alam mo ba ang 1 minuto ng halakhak ay kasing halaga ng 10 minutong pag-eehersisyo para sa puso? Oo, totoo yun. Kapag tumatawa ka, lumalawak ang baga, bumibilis ang tibok ng puso, at bumababa ang blood pressure. Kaya ang taong madalas tumawa ay hindi lang mukhang bata,
Malakas din ang immune system. Kaya kung gusto mong bumata, huwag mong pigilin ang tawa mo. Kahit minsan may magtaka, okay lang. Ang masayahing tao ay parang ilaw. Kahit tahimik lang napapansin ang presensya. Pangatlo, humanap ng taong nagbibigay liwanag sa iyo. Sa pagtanda, minsan pakiramdam natin nagiging limitado ang mundo. Pero kung may kasama kang nagpapatawa, nakikinig o nag-aalaga, mas humahaba ang buhay mo. Ang kalungkutan ay parang lason na dahan-dahang sumisira sa katawan. Pero ang koneksyon, kahit simpleng kwentuhan lang ay gamot. May mga pag-aaral na nagsasabing ang mga seniors na may kaibigan o komunidad na kinabibilangan ay mas tumatagal ng hanggang 10 taon kaysa sa mga laging nag-iisa. Kaya kung may pagkakataon kang makipagkwentuhan, gawin mo. Ang usapan ay hindi lang pampasaya ng oras, pampabagal din ng oras ng pagtanda. At syempre, alagaan din ang isip sa pamamagitan ng pahinga sa gadget at balita. Alam mo bang isa sa mga pinagmumula ng stress ngayon ay sobrang impormasyon? Araw-araw puro negatibo, puro takot. Subukan mong limitahan ang panonood ng mga malulungkot na balita. Palitan mo ito ng musika, dasal, o simpleng pagmamasid sa halaman. Ang katahimikan ay pagkain din ng utak. Kapag tahimik ang paligid, mas malinaw kang nakakapag-isip. At doon nagsisimula ang tunay na rejuvenation. Tandaan mo ito, ang isip ay parang hardin. Kung puro reklamo at galit ang itatanim mo, puro tinik ang tutubo. Pero kung pasasalamat at pag-asa ang araw-araw mong dinidilig, kahit anong edad mo, mamumulaklak ka pa rin. Kaya ngayong gabi bago ka matulog, magpasalamat ka. Pagising mo bukas, ngumiti ka agad sa salamin. Kahit hindi mo pa maramdaman, sabihin mo sa sarili mo, maganda pa rin ako, bata pa rin ang loob ko. Ang simpleng salitang iyon, araw-araw mong ulitin. Dahil dahan-dahan mapapansin mong hindi lang mukha mo ang nagbabago, pati ang pakiramdam mo sa sarili mo. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan naman natin ang mga daily rituals ng mga taong hindi tumatanda. Mula sa simpleng umaga hanggang sa gabing nakakapagpabago ng energy at kutis. Mula sa paghinga, araw, hangin, hanggang sa mga maliit na ugali na nagdadala ng malaking epekto sa katawan. Kung gusto mong malaman kung paano bumata araw-araw kahit nasa bahay lang, huwag mong palalampasin iyon. Kung nandito ka pa hanggang dulo, ibig sabihin gusto mong bumata hindi lang sa balat kundi pati sa kaluluwa. Kaya ngayon, comment ganda ng aura kung ramdam mong mas bata ka na kaysa kahapon. May napansin ka bang mga taong kahit simpleng araw lang nila ay parang may kakaibang sigla? Yung tipong hindi naman mayaman, pero parang laging fresh at magaan ang aura. Habang ang iba, kahit mas bata pa, ay parang pagod na pagod sa buhay. Alam mo kung ano ang kaibahan nila? Ritual. May mga simpleng gawain silang inuulit araw-araw na unti-unting bumabago sa katawan, sa isip at sa balat. Kaya sa unang 10 segundo pa lang ng video na ito, gusto kong itanong sa iyo, handa ka na bang malaman ang mga araw-araw na ritual ng mga taong hindi tumatanda? Simulan natin sa unang ritual, ang pagbangon na may pasasalamat. Pagmulat mo pa lang ng mata, imbes na isipin agad ang problema o pagod, magpasalamat ka muna. Hindi mo kailangang sumigaw o magdasal ng mahaba. Isang simpleng salamat at nagising pa ako ngayon ay sapat na. Kapag sinimulan mo ang araw sa pasasalamat, naglalabas ang utak mo ng dopamine, ang happy hormone. Ito ang unang signal sa katawan na maganda ang araw. Kaya sa halip na mabigat agad ang pakiramdam, nagiging magaan at iyon ay nakikita sa mukha. Ang taong marunong magpasalamat, natural na mas nagliliwanag ang aura. Ang pangalawang ritual ay ang pag-inom ng tubig sa umaga. Marami ang gumigising at agad naghahanap ng kape. Pero tandaan mo, habang natutulog ka, naglalabas ang katawan ng toxins. Kaya ang unang kailangan mo ay tubig, hindi caffeine. Isang basong maligamgam na tubig ay parang shower sa loob ng katawan. Nililinis nito ang bituka, pinapabilis ang metabolism, at binubuhay ang mga selula. Kapag araw-araw mong ginagawa ito, mapapansin mong mas maayos ang pagdumi,
mas maganda ang kutis at mas alerto ang isip. Pangatlo, ang ritual ng paghinga. Oo, paghinga. Marami sa atin ang humihinga pero hindi tama ang paraan. Ang mababaw na paghinga ay nakaka-stress sa katawan, pero kapag malalim at dahan-dahan, pinapakalma nito ang puso at utak. Subukan mong huminga ng malalim sa umaga habang nakaharap sa bintana. Langhapin ang hangin ng 5 hanggang 6 na segundo, tapos dahan-dahang ilabas. Ulitin mo ng 3 beses. Makikita mo parang may lakas kang hindi mo maipaliwanag. Sabi ng mga eksperto, ang tamang paghinga ay nagpapababa ng blood pressure, nagpapalakas ng baga at nagdudulot ng malinaw na isip, mga senyales ng kabataan. Ang ika-4 na ritual ay ang pagbilad sa araw. Oo, tama ang narinig mo. Ang araw ay hindi kalaban, kundi kakampi kapag tama ang oras. Ang 10 minutong sikat ng araw bago mag-alas 9 ng umaga ay nagbibigay ng vitamin D na nagpapalakas ng buto, kasukasuan at immune system. Kapag kulang ka sa vitamin D, mabilis kang mapagod at mas mabilis din tumanda ang balat. Kaya sa halip na magkulong lang sa bahay, subukan mong maglakad sa umaga. Ilang minuto lang sa ilalim ng araw at mararamdaman mo agad ang enerhiya. Ang simpleng paglalakad sa liwanag ng umaga ay parang reset button ng katawan. Panglima, ang ritual ng paggalaw. Hindi kailangan ng matinding ehersisyo. Ang importante ay gumagalaw ka araw-araw. Pwede kang maglakad-lakad sa loob ng bahay, mag-inat habang nanonood ng TV, o sumayaw ng kaunti habang nagluluto. Ang bawat galaw ay nagpapadaloy ng dugo at oxygen sa katawan. Alam mo bang ang simpleng pag-stretch ay nakakabawas ng paninigas ng kasukasuan at nakakapaglabas ng happy hormones? Kaya kung gusto mong bumata, kailangan mong igalaw ang katawan mo araw-araw kahit ilang minuto lang. Ang susunod na ritual ay ang pag-aalaga sa balat. Hindi mo kailangan ng mamahaling produkto. Ang sekreto ay linisin, protektahan at alagaan ito ng may consistency. Hugasan mo ang mukha mo gamit ang maligamgam na tubig at mild soap, hindi malamig o mainit. Iwasan ang matitigas na tuwalya. Tapik lang, huwag kuskusin. Pwede kang gumamit ng virgin coconut oil o aloe vera bilang natural moisturizer. At huwag kalimutan ng sunscreen kahit nasa loob ng bahay. Ang ilaw ng cellphone at TV ay nakakapagpatanda rin ng balat sa katagalan. Ang mga simpleng hakbang na ito, kapag araw-araw mong ginagawa, ay parang unti-unting nagbubura ng taon sa mukha mo. Isa pa sa mga ritual ng mga batang isip na senior ay ang pagtawa at pakikipagkwentuhan. Kapag araw-araw kang nakikipag-usap, tumatawa at nagkukwento, nagiging mas active ang utak mo. Nakakatulong ito sa memorya at sa mood. Subukan mong tumawag sa kaibigan o apo mo kahit ilang minuto lang. Ang social interaction ay hindi lang pampasaya ng puso, pampabata rin ng utak. Sabi nga nila, ang taong masaya hindi lang nakakahawa, mukhang bata pa. At panghuli, ang ritual ng pagpapahinga. Sa huli ng araw, bago ka matulog, maglaan ng oras para sa katahimikan. Isara mo ang ilaw, ilayo ang cellphone at huminga ng malalim. Sabihin mo sa sarili mo, tapos na ang araw. Bukas ay panibagong simula. Ang simpleng ritual na ito ay nagbibigay ng closure sa isip mo. Kapag nasanay ang katawan mong mag-relax bago matulog, mas mabilis kang makakatulog at mas maayos ang tulog mo. Ang magandang tulog ay parang overnight repair shop ng katawan. Iyan ang oras kung kailan nagre-regenerate ang balat, kalamnan at utak. Tandaan, ang mga ritual na ito ay hindi kailangang gawin ng sabay-sabay. Piliin mo lang ang kaya mong gawin araw-araw. Ang sikreto ay consistency. Kapag inulit mo ito ng paulit-ulit, nagiging parte na ito ng sistema mo. Sa umpisa, baka parang wala kang napapansin, pero paglipas ng ilang linggo, mapapansin mong mas magaan gumising, mas malinaw mag-isip, at mas buhay ang kutis mo. Ganyan ang kapangyarihan ng araw-araw na ritual, dahan-dahan. Pero totoo, isipin mo ito.
Ang bawat umaga ay pagkakataon para bumata. Ang bawat gabi ay oras para magpahinga at maghilom. Ang bawat tawa ay pampakinis ng loob. At ang bawat pasasalamat ay pampaganda ng aura. Ang katawan mo ay parang alagang halaman. Kung aalagaan mo ng maayos, didiligan at bibigyan ng araw, mamumulaklak ito kahit ilang taon pa ang lumipas. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang huling sikreto, ang aura mindset. Ito ang pinakamahalagang susi para hindi lang bumata sa hitsura kundi sa loob. Dahil ang totoong kabataan ay hindi sinusukat sa edad, kundi sa kung paano mo tinitingnan ang sarili mo araw-araw. Kung gusto mong matutunan ang mindset ng mga taong mukhang mas bata kaysa sa tunay nilang edad, huwag mong palalampasin ang part 5. Kung nandito ka pa hanggang dulo, ibig sabihin handa ka nang gumawa ng sarili mong ritual ng kabataan. Kaya ngayon, comment araw-araw aura kung gusto mong simulan ang pagbabago sa sarili mo ngayon. Na-realize mo na ba na may mga taong kahit may edad na, parang bata pa rin kung kumilos, tumawa, at magbihis? Habang may iba namang mas bata pero parang laging pagod at mabigat ang aura. Sa unang 10 segundo pa lang ng video na ito, gusto kong sabihin sa iyo, ang totoong sekreto ng kabataan ay nasa isip, hindi sa edad. Dahil kapag bata ang pananaw mo, kahit ilang taon pa ang dumating, hindi mo mararamdaman ang bigat ng panahon. Ito ang tinatawag kong aura mindset, ang paraan ng pag-iisip na nagpapasigla sa katawan at nagliliwanag sa balat. Ang aura mindset ay hindi tungkol sa pagpapanggap na bata. Hindi ito tungkol sa pagsusuot ng masikip na damit o pagpapabata sa mukha. Ito ay tungkol sa enerhiya na inilalabas mo sa mundo. Ang taong may aura mindset ay yung kahit may puting buhok na, marunong pa ring ngumiti. Kahit may kulubot na, may kislap pa rin sa mata. Dahil alam niya, ang ganda ay hindi nawawala sa edad. Nagbabago lang ang anyo nito. Ang unang hakbang sa aura mindset ay pagtanggap. Tanggapin mo na tumatanda ka. Pero hindi ibig sabihin nun ay titigil ka na sa pag-alaga sa sarili. Maraming seniors ang biglang nawawalan ng gana dahil pakiramdam nila tapos na ang panahon nila. Pero isipin mo ito, bawat taon na nadadagdag sa edad mo ay dagdag karunungan, dagdag karanasan, at dagdag dahilan para magpasalamat. Ang pagtanda ay hindi parusa, isa itong pribilehyo. Marami ang hindi na umaabot sa edad mo pero ikaw nandito pa rin. Kaya imbes na isipin mong tumatanda ka, isipin mong pinagpala ka. Ang pangalawang hakbang ay paggalang sa sarili. Alam mo ba kung bakit ang mga taong may respeto sa sarili ay natural na may karisma? Dahil nararamdaman ng ibang tao ang dignidad mo. Kapag maayos kang kumikilos, maayos kang manamit, at marunong kang ngumiti, pinapaalala mo sa sarili mong mahalaga ka pa rin. Hindi mo kailangan ng mamahaling damit para magmukhang maayos. Basta malinis, maayos, at may kumpiyansa, iyon na ang tunay na aura. Sabi nga nila, ang posture mo ay salamin ng respeto mo sa sarili. Kaya tuwid na likod, taas noo, at magaan ng ngiti. Iyan ang uniform ng taong may aura mindset. Ang pangatlong hakbang ay positibong pananaw. Ang taong mahilig magreklamo ay mabilis tumanda. Pero ang taong marunong tumawa sa gitna ng problema, iyon ang hindi natitinag. Kapag marunong kang tumingin sa maganda kahit sa maliit na bagay, mas magaan ang pakiramdam mo. Subukan mong hanapin araw-araw ang kahit isang dahilan para ngumiti. Maaaring simpleng pagkain ng paborito mong ulam o marinig mo lang ang tawa ng apo mo. Ang mga munting kasiyahan na ito ang nagpapanatiling bata sa puso. Isa pa sa mga sekreto ng aura mindset ay layunin. Alam mo ba na kapag wala ka ng layunin, doon nagsisimula ang tunay na pagtanda. Kapag wala ka ng inaabangan, parang humihina ang loob mo. Kaya kahit simpleng goal lang, maglagay ka ng dahilan para bumangon araw-araw. Pwedeng alagaan ang halaman, mag-aral ng bagong ulam, o maglakad sa umaga para mas lumakas. Kapag may layunin ka, nagkakaroon ng direksyon ang bawat araw mo. Ang taong may direksyon ay laging may sigla, at ang sigla ay mukhang kabataan. Sunod, alalahanin mong hindi ka nag-iisa.
Maraming seniors ang nakakaramdam ng kalungkutan, lalo na kapag malayo ang pamilya. Pero tandaan mo, ang koneksyon ay hindi lang sa dugo. Maaari kang bumuo ng bagong komunidad, kapitbahay, ka-church, o mga kaibigan online na kapareho ng interes mo. Ang kwentuhan, tawa at simpleng kumustahan ay may kapangyarihang magpabagal ng pagtanda. Kapag mas marami kang koneksyon, mas bata ang pakiramdam mo. Hindi lang katawan ang bumabata, pati puso. May isang lola sa Bohol na nakilala ko. Edad 80. Pero araw-araw pa rin naglalakad papunta sa palengke para makipagkwentuhan. Sabi niya, "Ang sikreto ko anak, hindi ako nagpapakulong sa bahay. Araw-araw gusto kong makakita ng ibang tao, kahit simpleng bati lang." Nakangiti siyang nagsabi, "Basta may kausap ako, bumabata ako." Totoo yon. Ang enerhiya ng pakikisalamuha ay parang vitamin ng kaluluwa. Ang pang-anim na hakbang sa aura mindset ay pagmamahal sa sarili. Maraming matatanda ang nasanay na unahin ang iba. Pero darating ang panahon na kailangan mo ring unahin ang sarili mo. Hindi ito pagiging makasarili, ito ay pagiging matalino. Maglaan ka ng oras para sa sarili mong kaligayahan. Pwedeng isang tasa ng kape habang nagmamasid sa halaman o pakikinig ng paboritong kanta. Kapag inaalagaan mo ang sarili mo, nagre-reflect ito sa itsura mo. Ang taong kontento sa sarili, kahit hindi nagsasalita, nagliliwanag. At panghuli, pananampalataya. Walang mas epektibong pampabata kaysa sa kapayapaan ng loob. Kapag may tiwala ka sa Diyos, hindi ka natatakot sa bukas. Ang takot at pag-aalala ay nagpapabilis ng pagtanda. Pero kapag may pananampalataya, kahit may problema, kalmado ka pa rin. Ang kalmadong tao ay hindi kinain ng stress, kaya hindi rin agad kumukulubot. Ang panalangin ay parang vitamin C ng kaluluwa. Pinoprotektahan ka mula sa negatibong emosyon. Sa huli, gusto kong tandaan mo ito. Ang kabataan ay hindi nawawala, lumilipat lang ng anyo. Kapag bata ka, ang lakas mo ay nasa katawan. Pero pag tumanda ka, ang lakas mo ay nasa karunungan at kabutihan. Ang ganda mo ay hindi lang sa kutis, kundi sa kabaitan, pasensya at tapang mo. Kaya huwag mong ikahiya ang edad mo, ipagmalaki mo. Dahil ang taong marunong magmahal, magpasalamat at magpatawad ay hindi kailanman tumatanda. Kaya mula ngayon, huwag ka lang mag-alaga ng katawan kundi ng pananaw. Bumangon ka araw-araw na may sigla, ngumiti kahit walang dahilan, at maniwala na habang tumatanda ka, mas nagiging maganda ka. Yan ang tunay na aura, hindi pansamantala, kundi panghabang buhay. Kung nakarating ka sa parteng ito, ibig sabihin tapos mo na ang buong serye ng pampabata ng balat at katawan. Ang susunod na hakbang ay sa iyo na. Kaya ngayon comment aura habang buhay kung gusto mong maging inspirasyon sa ibang seniors na gustong bumata sa isip, sa katawan at sa puso.